Ang Lakers nakuha na ang main prior nila sa offseason na to, ang starting center si DeAndre Ayton na pumirma ng 2 years deal with player option. May potential naman kasi talagang nakikita ang mga analyst kay DeAndre Ayton, pero malaking questionable na kung makikita pa ang peak performance kasama ang consistency at drive nito. Impressive si Ayton dati, naging elite defender sa paint, mahusay sa lob catch at automatic double-double machine, pero naging inconsistent yan sa Portland Blazers. Lumabas ang inconsistent work ethic at attitude issues. May mga late pagpunta sa practice, tantrums at minsang kakulangan sa effort. Kaya may malaking katanungan pa rin kung bibigyan ba siya ng pressure ng LA sa environment, lalo't kailangan yung pagiging elite defender at lob threat niya para maging perfect fit para kay Luka at LBJ sa lineup. Nag-a-average siya ng 14.4 points, 10.2 rebounds at 1.6 assists, 1 blocks. At may shooting efficiency na 56.6% sa field goal. Hindi na rin masama para sa minimum contract yung numbers na yan para sa isang center na maganda rin naman yung nagiging performance. Sinabi ni Luka na excited siya na makasama sa game itong si Ayton dahil sa chemistry based in sa synergy nila. Dahil in and outside the court merong connection yung mga to. Parehas pa silang member ng WME agency sa ilalim ni Will Duffy at sabay nilang pinagandaan ang 2018 NBA draft sa isang hotel room. Kaya malapit din talaga itong si Luka dito kay DeAndre Ayton, kaya ganun na lang rin ka-excited nga raw itong si Luka makasama sa lineup ng Lakers to. Talagang ang prior ng Lakers ngayon ay nakikita naman na nakatuon na para kay Luka. Tulad nila Maxi Kleber na talagang pinipreserve nila sa lineup. Dalawa lang rin kasi talaga ang pwedeng maging outcome ng pagkuha nila dito kay Ayton. Pwedeng good or bad outcome. Kahit mga analyst kasi may mga nakikitang negative dito kay Ayton. Pero ang Lakers nakikitang magiging magandang combination ng center na to para sa superstar nilang si Luka at Lolo Bron. Ang positive kasi na nakikita dyan kay Ayton nung 2021 na ang Suns ay umabot sa NBA Finals at itong si Ayton ang starting center dyan at isa sa naging mahalagang parte ng kanilang run sa finals, at yan din mismo ang dahilan kung bakit mataas ang kumpiyansa ni Luka na kayang mag-integrate si Ayton sa kanilang game. Pero ayon mismo sa mga analysts na hindi na katulad ng dating Ayton ang nakuha ngayon ng Lakers sa Portland, dahil kung dating nasa pick siya ng Phoenix Suns mula 2021 at 22 season, kabilang siya sa pinaka-effective na rim protectors at interior defenders, at block rate niya noon ay kabilang sa mataas na percentage sa mga center. Matapos siyang bumagsak sa Blazers, lumabas ang pagbabare ng defensive impact at naging isang liability player na lang sa depensa ng Blazers dahil mababa ang defensive ratings at kakulangan sa rotation at effort sa court. In short, naging inconsistent talaga to mula sa numbers at performance niya. Kahit sa opensa at depensa talagang bumaba nga raw itong si Ayton. At di naman natin maikakaila na perfect fit naman nga raw talaga ang laro nito para kay Luka. Nakabase rin kasi talaga sila sa rim pressure at flexibility mula sa presence nga raw ni Ayton sa paint, at madadagdag ang malalim na attack option sa ilalim. Ganon din syempre sa quality ng laro ng veteranong LBJ na makakatulong dito kay Ayton. Kaya kung ang 2021 version ni Ayton sa pagiging interior anchor, lab runner, double-double machine ang maibabalik ng Lakers kasama pa sa starting itong si Luka at LBJ, nakikitang magiging napakadelikado ang Lakers. May size, skill, chemistry at strategic fit. Pero mahalaga pa rin nga raw yung consistency na makukuha nitong si Ayton. Kailangan niyang i-rekindle ang hustle at intensity na nakita sa kanya noong nasa Suns era pa siya, at yan ang kailangan maibalik nitong Lakers, especially nitong si Redick kung paano niya gagamitin mismo ang center na si Ayton.